Speaking of dito sa kaso ni suspended Mayor Alice Go, may ginagawa ho ditong investigasyon ang COMELEC para ho naman sa posibleng pagsasampa ho nila ng hiwalay na kaso sa naturang alkalde ng Bamban, Tarlac. Nasa ating linya po COMELEC Chair George Garcia. Chairman Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa, Chairman. Magandang umaga po, Sir Orly, at magandang umaga din po sa ating mga kababayan. Tapos na ho ba yung ginagawang, ano ba tawag ho dito ng COMELEC? Truth Commission o Committee of Truth o Commission on Truth para ho sa pagtingin kung meron nilabag. Bati na rin po sa natuklasan at nangyayari ho ngayon sa Senado sa kaso ni Mayor Go. Ang ating pong ginagawa ay yung tinatawag na fact-finding investigation na kung saan tinitingnan natin, binubusisin natin yung mga dokumento, lalong-lalo na yung mga fingerprints na meron ng COMELEC sa aming Certificate of Candidacy, sa application for registration at saka yung mga nakuha namin na mga dokumento sa ating pong National Bureau of Investigation. Sapagkat alam niyo po, ang isang kandidato kapag nag-file ng isang kanyang candidacy, Sir Orly, ay maaaring humarap sa dalawang kaso. Una yung administratibo, yung pag-cancel o pag-deny due course ng kanyang candidacy, at pangalawa, yung kasong kriminal kapag siya ay nagsinungaling and therefore pwede pong magkaroon ng tinatawag na misrepresentation. Election offense po yan na may kulong ng 1 hanggang 6 na taon. So yan po ang aming iniimbestigahan. Inaalam po namin kung meron pong pagsisinungaling doon sa Certificate of Candidacy, bagamat maaaring wala po nakapag-file ng cancellation ng kanyang candidacy o application, yung mismong denial ng due course ng kanyang candidacy. Alright, so itong sitwasyon, itong kaso, itong investigasyon nyo kay Mayor Go, hindi pa ho tapos, Chairman? Ngayong linggo ito, matatapos na po yung examination natin at bali po sa ating pong nabigay na instruksyon doon sa fact-finding committee, ang ating pong sinabi hanggang next week, kinakailangan makapagbigay po sila ng report sa atin tungkol sa kung ano na ang usad ng kanilang ginagawang investigasyon. Hindi ko lang malaman kung paano ho tumakbo ang investigasyon, pero definitely kasama ho rito yung pong mga ebidensya na galing sa NBI na sinumite sa Senado, sa Senate investigation. Tama ba yan? Tama po, Sir Orly, at sinabi rin po natin na baka pwedeng makapag-coordinate din yung ating team sa ating pong Solicitor General at sa ating pong DOJ, kasama na rin po ang ating Senado. Nung isang araw nga po, Sir Orly, ay gusto kong sabihin sa inyo, sa inyong programa, na mismong ang DOJ ay pumunta sa atin, nakapag-exchange po kami ng mga dokumento, mga impormasyon, mga kaalaman tungkol sa bagay na ito. Ayan po ay parte yung ginagawa nating fact-finding investigation. Meron po bang bahagi sa kanyang Certificate of Candidacy na nakikita kayo na doon pa lang ay mukhang mabigat ang maaari kinakaharap ni Mayor Go, Chairman? Ang lahat po, Sir Orly, ng Certificates of Candidacy para sa kaalaman ng mga kababayan natin ay pagka po finilapan yan, under oath o pinanumpaan po yan. Isa sa mga nakadeclare dyan, halimbawa ay yung iyong age, yung iyong residency, kung saan ka nakatira, ilang taong ka na nakatira sa lugar na yan. At siyempre, yung pinaka-importante yung deklarasyon na ikaw ay Filipino citizen. Pag po kasi local position, Sir Orly, ang requirement ng ating batas sa local government code ay citizen ng Pilipinas lang. Ibig sabihin, pwedeng natural born, pwedeng naturalized. Pagka naman po national ang posisyon, dapat lang po ay natural born Filipino citizen. So ang deklarasyon po doon sa COC ng lokal ay must be a citizen. I am a citizen of the Philippines. Alright. Anyway, yung mga detalye siguro ay malalaman natin kung sakasakaling lalabas na po. Sabi nyo nga ay within the week. Ngayon linggong ito ang desisyon ng inyong fact-finding committee. Ang investigasyon bang ito, kinakailangan pa rin ng panig ni Mayor Go? Ibig sabihin, yung kanyang mga abogado ay kasama rin po sa maaaring imbestigahan at imbitahan ng inyong fact-finding committee, Chairman? Sir Orly, sinabi po natin sa fact-finding committee na dapat mabigyan ng due process yung pong nasasakdal o yung pong respondent upang makita rin naman natin ang panig. Yan po ay parte ng tinatawag nating due process. Bagamat kung ano man ang maging result ng kanilang investigasyon, kinakailangan makuha pa rin natin ang panig po noong iniimbestigahan. Sapagkat siyempre, baka naman po may mga mapipresentang ebidensya o kaya naman meron pong balido na mga argumento na maibibigay po sa atin. Meron ding imbitasyon siyempre para kay Mayor Go na hinahanap po ngayon ng Senado. Opo. At siyempre po, kalimitan ang notice niya na i-serve doon sa, kung hindi man sa opisina, ay doon po sa bahay
Napagkat meron po kaming address po, Sir Oli, dahil remember, meron kaming certificate of candidacy. At number 2, meron po rin kaming application for registration bilang isang botante. Okay. Bibilisan ko lang, Chairman. Actually, hinihanda ko tong tanong sa inyo, 10 Pero mukhang kakapusin natin. Ano ho ang resulta na ho ng inyong preparasyon? Unang-una sa 2025 midterm election. Meron pa yata ang election sa BARM para po sa kanilang, ano ho yun? Election sa BARM at saka yung huli ay ito nga hong barangay at SK election for next year. Ano na hong preparation? Kumusta na hong pagdaho rito ng COMELEC? Tama po kayo, Sir Oli. Sadya po ang next year ay super election year. 3 election po ang pinaghahanda ng COMELEC. First parliamentary election sa Bangsamoro. At sadyang yan po Parliamentary election, okay. Opo, magiging automated din ba ito? Computerized Opo. ito? Opo, kasabay po yan. First parliamentary election. Kasabay mismo ng national and local elections natin ng May 12. Kung kaya 2 balota po, Sir Oli, ang tatanggapin ng ating mga botante dyan po sa Bangsamoro para sa national and local election at pangalawa yung para sa Bangsamoro parliamentary election po naman. At siyempre, base po sa paghanda natin, 4.5 million na po ang mga pupunta natin mga kababayan sa mga registration sites natin at ito po ay magpapatuloy hanggang September 30. At siyempre, kami po ay patuloy na umiikot upang ma-demo po namin yung ating po mga makina and at the same time, naghahanda rin po kami, Sir Oli, na nakalatag na po yung aming pong mga voters education information para sa internet voting na gagawin natin para sa mga kababayan natin abroad. First time po yan. Kaya kinakailangan nauunawaan, naintindihan ng mga kababayan natin paano sila boboto sa darating na election using the internet. At number 2, para maipaliwanag din sa lahat ng mga sa publiko paano mapoprotekta ng boto ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng internet. Anyway, Chairman, patuloy niyo po na kami po tumawag po muli sa inyo para po sa mga follow-up dito sa mga mahalagang pangyayari ito sa ating pong eleksyon sa bansa sa susunod na taon. Kasama na rin po, hindi ko na lang tinanong dahil mukhang baka may pinaghahandaan ho kayo. Kayo mahilig pala kayo magpunta sa Bahamas, hindi nyo sinabi. Ano naman lang. Ano naman lang. Alam niyo po ba, Sir Oli, mabilis lang. Hindi ko po alam talaga kung saan yung lugar. Alam mo na, itanong ko po sa staff ko, saan ba yung Bahamas? Hindi ko rin alam eh. Chairman, maraming salamat. At sa ulitin po, ingat po kayo palagi. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Oli. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Serwin Garcia, mga kapuso, inyo po napakinggan. Ako